Congress pa tayo nag-hearing dito, 20th Congress na po tayo. Mabait tayo pero meron rin panahon na kailangan rin natin na na hindi maging mabait para ipaglaban po ang karapatan ng bawat Pilipino. Pero nakikiusap po muna ako sa inyo. Please lang. Tama naman yung sinabi ano ni Senator Erwin na tulungan po tayo. Yun naman po ang gusto ng administrasyon na makatulong sa ating mga kababayan. Na ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga pasyente. Nagkataon lang po talaga na mabait ako at gusto kong maging mabait sa inyo dahil gusto kong makatulong at magmalasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po, Arnel Casas. Mr. Chair, let me just be corrected according to my staff here. Malinaw po sa batas, DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth are authorized to create the required plantilla. Nasa Section 8 po ng Malasakit Center Law. I want you to review that, AGM. Reviewin po ninyo yung batas na yan. Nandoon po nakalagay, required plantilla, Section 8. So there's no more excuse. Hindi na po pwede yan. Next hearing, Mr. Chair, with your permission, I want all these people, again, this WD, PCSO, particularly DOH, PhilHealth, to report here and give us a report kung nagawa na nila, kung kumpleto na ang tao sa bawat malasakit. Bakit ko nasabi? Nagpupunta po yung mga tao sa opisina, sabi walang tao sa malasakit. Bakit? Kasi ginawa ng nakarang administrasyon ito. Bakit? I mean, this administration is also for the poor. Malinaw po yung direktiba nung naging DSWD Secretary ako. Tulungan mo yung mahirap, sabi po ng Presidente Marcos. Padaliin mo yung pagbigay ng assistance. Kaya nga po ginagawa natin ang paraan. We cut corners. Ika nga kung po pwede, yung mga requirements alisin na natin, bawasan natin para mas madali ang pagbaba ng serbisyo. Mismo yung tao na nga, yung nasa taas ang bumababa eh. Hindi mo ba tayo nahihiya dyan? Kaya that's not an excuse na sabihin mo, plantilla. Nandiyan po sa Section 8 ng Malasakit Center Law. Pangalawang tanong ko, pangatlong katanungan ko, ewan ko kung kanino ko i-address ito, Mr. Chair, pero according to Section 12 of Malasakit Center, DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth shall submit to the Office of the President, Senate, and House of Representatives a report giving a detailed account on the status, implementation of the Malasakit Law. Kung wala pa po kayong binibigay, abay mali po kayo. Kailangan may binibigay po kayo na report, kagaya po na kumpleto ang tao namin, wala kaming tao. Ito po yung naitutulong namin. Parang effective lang yung malasakit nung panangkarang administrasyon, oy. Walang sinabi ang administrasyon na ito, isara natin dahil batas po yan, alam po ng Pangulo. Besides, ang Pangulo rin ang gusto na yung serbisyo ng gobyerno ibaba sa tao. Yung po yung directive, tanungin nyo lahat ng mga sekretary na yan. Naging bahagi po ako ng executive, and that is the instruction of the President. Ilapit yung serbisyo, mas mabilis na serbisyo. Malasakit is mabilis na serbisyo, ladies and gentlemen. Why don't we do this? Why don't we continue it? Magandang programa. Kayo lang nasa isip ninyo. Nakarang administrasyon, tapos na. Bawas-bawasan po natin pagsisip-sip. Do what we have to do. This is for the poor. This is for the ordinary people. Pera po ng bayan na ginagamit, hindi naman po ito pera ni kung kanino. Besides, hindi po against, it doesn't run against the programs of this current administration because this administration gusto niyang mas mabilis na serbisyo publiko. Same thing po. Galing lang po sa kabilang administrasyon, ipapasa lang. Alisin na po natin sa isipan natin, lalo na po, kasi we have this LGU mentality. Si mayor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? Si governor ang nagpagawa niyan, bakit ko ipagpapatuloy? No! Pera po ng bayan yun eh. Don't waste it. Ginawa po ito ng batas na ito para sa mga ordinaryong mamayan. At saka ginawa po ang batas na ito hindi para doon sa kulay dilaw, kulay berde, kulay pula. It doesn't matter kung ito ay nag-originate sa kulay green, ngayon ay kulay pula na nakaupo. It doesn't matter anymore.
Because we have one color, brown. Yun lang po ang tignan ho ninyo. Alam ko naman ho yung mga kalukuhan na yan na kilos, kesyo, ganito, plantilla. Kung talagang gugustuhin, may pamamaraan. You can do that. Lalo na po kayo, PCSO, DSWD, kayo po ang nasa front line of helping the needy, the helpless, the poor, the seniors, PWDs. Do your job. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Yes. Sinumbong ko na kayo kay Tulpo. Sir. Anyway, nasagot ng DSWD at ng PCSO. So, antayin natin yung report nila next month. Monthly to eh. Monthly po itong hearing ko rito sa Committee on Health. So, tanungin na natin ng DOH kung tumutulong rin ba sila. Kumusta naman po yung tulong ninyo sa inyong programa since nasa inyo po yung medical assistance for indigents and financially incapacitated patients. Kumusta na po? Maraming salamat po, Senator Bong, Senator Erwin. Magandang umaga po. The MyPIP program utilization rate as of June 2025 is 66% out of 41 billion. The amount utilized is 23.5 billion and the remaining balance is 12.3 billion. My question to you, Yusek Punsalan, sir, yung sinasabi mo figures na yan po ba ay na-disburse through malasakit o yan po ay pumunta sila kung kani-kaninong mga politiko, pumunta sila sa opisina ng DOH, yan po ba ay na-disburse doon mismo sa malasakit center? Sir, sa Malasakit Center po ang ating because it served the Malasakit Center serves about 2,943,707 as of July 31, 2025. Since kailan po ito? This is ano po, as of this year lang po ito. This year lang po. Opo. Yan po yung tulong ninyo aside from yung program ninyo na no balance billing. So ang MAIP, ibig sabihin nito ang MAIP ginagamit niyo doon sa programa ng presidente na no balance billing. So kayo po yung magsusubsidize doon aside from PhilHealth. Yes. And aside from that, yung lumalapit sa Malasakit Center. At patuloy niyong may personnel ho kayo sa mga Malasakit Center. Yes. Opo. Meron. Opo. At isa na po ako doon. Oh. So lahat kayo ay matutulungan sa mga Malasakit Center through DOH. Yes, sir. Pwede silang lumapit doon. Kung hindi, susumbong ko kayo kay Tulpo. Hindi po. Malasakit Center is being supported by the MyPIP program. Kaya nga for the DOH complete personnel in all of 187 Malasakit Centers nationwide. Ang Malasakit Center po ay as I've said, has already served 2,943,000 For this year alone. Yes, sir. For this year. So meron pong memorandum ang DOH noon, di ba? Na wala pong matatanggihan na pasyente at karapatan nilang mag-avail ng MyPIP. Kanila po yan eh. So as I've been saying even in my message to them every day, as I concur with you, sir, and with Senator Erwin here, it is a service given to the people. Para sa tayo yan eh. Salamat. I make it a point that it is given to them. Because ibalik ang pera ng tao sa taong bayan. That's sinasabi nga po ni Senator Erwin, tsaka kayo. Yan ay para sa taong bayan. So my role is to give it back what is due to them. Salamat po. And I make sure following your salamat. Tulong nyo na lang po yan sa mga kababayan nating mahirap. Yes. Kasi may Mr. Chair, may mga pupunta sa opisina, tinatanong ako, may malasakit pa ba? Sabi ko, bakit? Wala pong tao eh. Nandoon doon, nakalagay karatula, malasakit. Pero walang tao doon sa kwarto, sa mga ospital. Doon lang yata sa Davao, pero dito sa mga Northern Luzon, sa Luzon, wala na yata. That is under your office. Can you sa central office can you check and make a report para sa next hearing natin? Yes. All personnel. Yes, sir. All Malasakit Center. Yes. Kindly ano niyo po.
in fact, papahingi lang po ng report kung meron bang DOH personnel sa lahat ng 167 na malasakit yes, center. for DOH, a complete personnel in all of the 187 malasakit centers nationwide. So may tao. Yes, sir. So we are live right now at alam na mga kababayan natin yan na nagsasabi kayo ng totoo na may personnel ha. Opo. Kasi iba yung nakarating kay Senator Erwin, iba yung report sa kanya at nagsumbong sa kanila na wala pong tao. So please monitor, pwede niyong i-check, no? Random check nyo kagad kung may personnel ho ba doon. Sir, I myself would attest to that, Senator Erwin. Check. Sir. Paki-check na lang ho, Yusek, kasi Yes. meron hong nag-email ho sa amin na meron daw. Opo. Hindi naman ho lahat, but meron daw mga malasakit. I believe, isa ho yata dito sa Luzon, meron pong walang tao. Isa na lang yata, DSWD na lang po nagbabantay or isang nurse po yata ang, yung iba nga, ginawa na yata, chairman, ginawang break room, yung malasakit center. Yung po nakakalungkot eh. Remember, batas po ito at may programa po ito at dapat may personnel po yan. Yes. Salamat po. Opo. Yusek Molly, do you have any comment? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Senator Tulfo. I would like to remind then the public and also everyone here that during my time that I was handling the MAIFI program, the malasakit centers are initially welcomed by the social workers in the hospital. So lahat po naman ng hospital natin, yung ating 87 hospitals, ay meron din po social workers to assess. But now with the zero balance billing, really the MAIFI program should align with PhilHealth para po lahat po ay talagang mag-shoot in dun sa zero balance na gusto ng ating Pangulo. Kaya po hindi lang po talaga nakokompleto ng lahat ng malasakit centers na 167, to be corrected. It's 167 na minsan po kulang ang personnel. But in the DOH hospitals po, sila po ay sinasalubong ng mga social workers natin. Ang talaga pong problema ay napakahaba ng pila. That's why when before I stepped down from the cluster lead of the MAIFI program, I had the meeting with all of the medical directors to lessen the questions. Kasi po, yung questionnaires, mga 5 pages, ang kailangan lang naman po natin, kailangan mo ba ng tulong o hindi mo kailangan ng tulong? Dahil kung may pera po yan, hindi po yan pupunta sa government hospitals. Napipila po sila ng pagkahaba-haba. But it stopped there. But during my time, it was initially, we were checking everything kung ano po ang problema. And my number was out to everybody. Everyone was calling me 24/7. Wala po kaming tinatanggihan. So, yun po ang naging palakad po ng Department of Health with regards to the MAIFI program po. Thank you po, Mr. Chair, Mr. Senator. Thank you. With your indulgence, Mr. Chairman. Maraming salamat po. That's good to hear po. Siguro po ang problema, Mr. Chair, kailangan po natin makausap din yung ARTA. Wala ho yata siya rito. Kailangan ho siguro mabawasan yung mga documentary requirements. Kasi kagaya kanina, nasa briefing ko, sa hearing ko kanina, DSWD, binawasan na po. Pag may medical assistance kang kailangan, medical billing lang ang kailangan mo. Hindi na kung ano-ano mga rikutitos. Dapat bawasan din natin. Tama siya, Mr. Chair. Yung questionnaires. Ano ba? Siguro tanungin, magkano kailangan mo? Di ba sapat yun, Mr. Chair? Magkano kailangan mo? Yusek Punsalan, Yes, sir. how much do you need? Ano po ba sakit niyan? Okay. Para hindi na mahabang interview. Kung gusto niyo mag-interview, baka gusto lang nung tamang interview, doon kayo mag-apply sa Department of Labor, mga employment agency. Gusto niyo pala mag-interview, o baka gusto niyo lang may makausap araw-araw. Actually, sir, Mr. Senator, ang kailangan lang po sa ngayon, is the hospital bill and a valid ID. And the DOH MAIFI, as a DOH MAIFI requirement, hospital bill lang po at saka valid ID. One more question, no? Singit ko na lang. Matagal na rin po ito. Last year pa ito. Itong guidelines nyo po dito sa, sabi nyo, nire-review nyo pa.
itong guidelines para maka-avail po ng AIX medical assistance sa malasakit centers, yung JAW. Kumusta na